Pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Good evening, Madam Speaker. Distinguished colleagues, mga kaibigan. I rise today para po suportahan yung findings ng Ethics Committee na tuluyan ng paalisin yan si Miao Miao dito sa Kamara. Bakit po? Habang inusisa natin yung nangyari sa dalawang outages sa Luzon, pinatawag natin yung NGPC, Department of Energy, and para kung anong pwede natin gawin upang mapagbuti ang serbisyo ng NGPC. Ito si Kiko Barsaga, nag-post sa isang post niya noong May 15, minumura lahat ng congressmen, mga congressmen. Pero hindi po congressman, Madam Speaker. Pusang ina. Hindi pa nakontento sa flood control, ninanakaw pa yung ating kuryente, kaya mahal ang kuryente. Itong administrasyong ito, ang ulo ng pananakaw ng kuryente. Nandito po yan sa cellphone ko, hindi ko lang may flash dyan. So, yung ganyang klaseng, gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O, ayun. Kita mo. So, dapat kung maaari, maraming nagdedepensa sa kanya, hindi ko rin kayo mapigilan. Ngunit, majority po sa amin, Madam Speaker, distinguished colleagues sa NPC, ay sang-ayon po na patalsikin na yan at masakit ko mang sabihin, kaibigan kong matalig na kaibigan kong tatay. Kasama ko sa Natres, habang wala siya, ako nagpipreside sa Natres. Nung linapitan ako niyan, minsan, binigyan ko ng kunting payo, ngunit mahirap talaga payuan ang animal. Hayop pusa. Paano payuan yung pusa? And kayong lahat dito, tinatawag na pusang ina. Ano kung gusto niyo, nasa cellphone ko yan. Oh, May 15. Post ni pusang inang Barsaga. Wala akong magawa. I have to endorse. Dalawang GCA po sa kongresong ito nag-i-endorso na i-expel na yan. GCA ako, GCA din yan si Abalos. So, pasensya ka na, Kiko. Ikaw ay pusang ina mo rin. Kung ganyan man lang ang tawag mo sa amin, pasensyahan mo na. At kung gusto mo, may galit ka sa akin, may galit ka kay Chair Abalos, sabihin mo lang sa amin, anytime. Di ba? Para at least, huwag na tayo dito maggirian. Pero huwag mong palabasin na lahat ng congressman, nilagyan mo pa ng buhaya yung post mo, na ang lahat ng congressman ay sinusuportahan. Majority Leader. What is the point of order? Bakit po? Yes, I'm raising a point of order here and a point of propriety. Propriety. Let's not get too harsh here. I'm just quoting Let's his not words. get too harsh here. Madam Speaker, And clarify some facts. To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry, and I could have handled it better. Ladies and gentlemen, when President Bongbong Marcos called the attention of public servants and contractors, Ampilo Ping Lacson tungkol po sa tugon ng Senado sa pag-aresto kay Senador Jinggoy at mainit na paghaharap ni na Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Local Government Secretary John B. Cremulya. Ayan po, ipinahayag ni Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa di umano'y kawalan ng protesta
Oh, hindi baka hindi protesta 'yon. Hindi daw kasi nagprotesta yung minority. Yon. Ipinahayag po ni Senador Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa di mo na kawalan ng protesta ng minority bloc matapos daw po yung insidente. Ayon naman, ayon pa po kay Marcoleta, naramdaman niya na tila minaliit sila sa mayorya habang walang ipinapakitang protesta. Dapat daw niya, nagbigay man lang ng disgusto. Kasi Senado yan eh. Bagamat sila po, may minority at majority, collegial body pa rin yan. Iisang Senado pa rin sila. Diba? Dapat nagbigay man lamang ng simpatya. Diba? Yun ang punto ng Senador Marcoleta. Subalit, sumagot naman si Senador Ping Lacson sa isang post sa social media. Tinutulan niya ang idea na dapat magprotesta daw po ang minorya. Nakita niyo na? Nangyari daw po ang palitan ng pahayag isang araw matapos ang tensyon. Anong sabi naman ng Senador Ping? So, kasalanan pa ng minority bloc na hindi nagprotesta dahil sinigawan ang Senate President natin? Actually, laking pasasalamat nga namin, hindi siya binigwasan eh. Hindi na sa inubutuloy ako. Hindi sa binigwasan ni John Vic dahil sa inasal niya kahapon. Pero totoo bang nagkataasan ng boses? Meron ba tayong tagpo na yun? Yung tagpo na yun, iparinig yan natin. Sabi ko sa iyo, meron eh. Inihanda natin yan eh. Talaga bang tinaasan ng boses? Sino bang nagtaas ng boses? John Vic ba? Sabi ni kasi si John Vic, tumaas din ng boses ni SP Alan eh. Sige nga po, may kila naman ito eh. Panoorin nga po natin yung tagpo na yon. Time, Salong, did not allow. We are ready. We're going to walk him out. Right outside the gate. He's sorry. Respect the institution. This is not about Pinoy. We're going out. No, don't leave him. He's right here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest her, right? Sir! You can. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, that's for the Senate. For the country. Sir, pumahay ka na kanina. Pumahay ka na right outside the door. Right outside the door. No handcuffs. Sir, you have a warrant of arrest issued by Kandigan Bayan 5th Division, criminal case number E-SB 26-TRD-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Trespeces, Chairperson of the Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanang hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili ng abogado o tagapagtanggol. Well, what we have to fight, Mrs. Ikang, for the Senate. We have to fight for our rules, our Senate rules. That's what we're fighting for. And including in those rules are like we have to have sessions every day so that we'll be able to pass bills that will become law in the very near future. Unfortunately, if we don't have a quorum, then we cannot conduct any sessions, Mrs. Senator Erwin, ang pasaring niya sa inyo ay gusto niyong magtayo ng isang puppet na Senado. Hindi ko po maintindihan kung ano po ibig sabihin ng puppet na Senado. I mean, yung sinasabi niyang independence, saan po? Is he talking about na kontrolado po ng
administrasyon o na executive ang Senado? Is he talking based on his experience when he was the Speaker of the House, when he was the Speaker of the Congress in 2020, wherein President Rodrigo Duterte stepped in and said, "Move aside, let Alan Velasco sit as the Senate President, Speaker of the House." Yun po ba ibig sabihin niya? Is he talking based on experience na maging Speaker of the House po siya na pumasok po ang administrasyong Duterte para palitan siya? Kaya po siya, ngayon tingin ho niya na nakikialam itong administrasyon ngayon? Senator, ang kanyang aligasyon kasi ay ayaw ninyong pabuksan ang flood control investigation ng Blue Ribbon Committee. Sino po nagsabi sa kanya? Who said that? Wala naman po. I mean, haka-haka niya po. It's a figment of his imagination, Ms. Ses. I mean, we're open. Mag-imbestigaw sila, walang problema. We will attend. If there will be a hearing, then we will attend. Pero kung hindi naman po kami invited, paano ho kami mag-attend kung hindi po kami inimbitahan? We're waiting for an invitation to join the subcommittee. As a matter of fact, wala pa nga talaga siyang kumpletong the members of the Mother Committee, the Blue Ribbon, headed by Senator Pia Cayetano. We should have members from the minority in that committee. So subcommittee is the same thing. And fortunately, wala pa naman po siya itinatalaga. Wala pa siya sinasabi sa amin, nasaan na yung listahan ng mga members na minority para maging sumali po dito sa subcommittee ng Blue Ribbon. Wala po, Ms. Ses, he did not say that and he did not invite us. Alam po namin na meron pong hearing sa Thursday, pero wala naman pong invitation, Ms. Ses. Ito ang sinasabi niyang dahilan ng inyong pag-walk out. Pero nakita naman natin na ang dahilan ay pinipilit yung pagbabago sa rules. Pero ito po ang sabi niyang totoong dahilan. No, that's not true, Mrs. We were protecting the institution. We were protecting the rules of the Senate. Para ano pa na gumawa po kami ng mga rules kung hindi naman po susundin. Ang gusto po niya kasi, kasama po si Senator Marcoleta, mag-insert po ng Section 41C na pwede po ang teleconferencing, video conferencing, ang mga senador na hindi kailangan mag-attend sa Senate. Okay lang po yun, Mrs. That's okay. Pero we have to deliberate on it. We have to discuss about it. Ilatag nyo sa amin. Hindi yung pepwersahin mo na, no, we'll just divide the House. That's not the right process, Mrs. The right process should have been, we could have discussed it on the floor. And then, tsaka pag talagang we really disagree, then we can divide the House. Wala pa pong